Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang mahalagang aral sa buhay mula kay Jack Ma, ang founder at former CEO ng Alibaba Group at isa sa sikat na hinahangaan na negosyante sa buong mundo. Sino naman kasi ang hindi hahangat lalo't malalaman mo kung siya pala ay galing din sa mahirap na pamilya. Pero ano-ano naman kaya ang mga sikreto sa tagumpay ni Jack Ma? O magagandang aral mula sa kanya ang maaari mong gamitin para matagumpay ka rin tulad niya. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin ang 6 na magagandang aral mula kay Jack Ma. At siyempre bago po tayo mag-uumpisa, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay. At kung handa ka na, number 1. Ang pagsuko sa pag-abot ng pangarap ay isa sa malaking pagkakamali. Ang aral na ito ay napakahalaga. Alam kong minsan naisip mo rin na ayaw mo na, napagod ka na, para bagang pagsuko na lang ang ikagagaan ng buhay mo. Kung oo ang sagot mo, masasabi kong hindi ka lang nag-iisa. May mga pagkakataon talaga na may mga pagsubok tayo na lagpas na sa ating pagkatao. Kahit iba-iba man tayo ng sitwasyon, isa lang masasabi ko sa iyo, huwag kang susuko. Isipin mo na lang bago naabot ni Jack Ma ang kanyang tagumpay, nakipagpatintiro mo na siya sa mga kabiguan. Biruin mo pagkatapos makapag-aral sa kolehiyo at mag-apply ng trabaho, 30 times na reject ang kanyang job application. At wala ni isa sa mga yon ang tumanggap sa kanya. Nagtry din siyang pumasok sa Police Academy pero bigo din siya. Pero dahil na rin sa kanyang determinasyon at hindi basta-basta pagsuko, matapos ang paulit-ulit na lang nakabiguan, buong loob pa rin siyang naghahanap ng paraan at oportunidad. Kaya naman pagkatapos ma-reject ang kanyang scholarship application sa Harvard University, naisipan niya na lang na magiging isang negosyante. Nag-iipon ng pera mula sa mga maliliit na trabaho na pinapasokan niya. Sinubukan niyang mag-umpisa ng 2 kumpanya sa kasamaang palad, maging ang 2 kumpanyang ito sa unang subok niya ay parihas din na nabigo. Kaya naman pagkatapos ng paulit-ulit na pagkabigo, pagbangon at pagsusumikap, sino ang mag-aakala na ang swerte pala niya ay makukuha niya sa pangatlong pagsubok? Dito na nga nagsimula ang Alibaba. Ayon mismo sa kanya na ang pagsuko ay ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin sa buhay mo. Imbis na sumuko at hayaan na lang na lumipas ang buhay, patuloy lang sa pagsubok at ibigay ang pinaka-the best mo. Number 2, alagaan mo ang iyong mga tauhan. Ang pinakamalaking ginagampanan ng role ng isang CEO ay kung paano pangalagaan ng maayos ang kanyang mga tauhan. Isa lang ito sa palagi mong maririnig mula kay Jack Ma. Sabi pa nga niya, hindi lang customers o kliyente ang dapat mong pangalagaan, kundi yung mga taong nag-aalaga din sa iyo at bumubuo sa negosyo mo. Isang mahalagang parte din ito bilang isang leader ay ang pag-unawa sa kung ano ang mga pangangailangan ng mga team members mo. Hindi lamang resources ang maging focus sa pag-invest mo. Importante din na makapag-invest sa mga taong nagtatrabaho para sa iyo. Sabi pa nga niya, dapat kumuha ka ng mga taong mas magaling pa sa iyo, lalo sa mga bagay na hindi mo masyado alam. Ito nga daw ang dahilan kung bakit hindi masyadong maalam sa teknolohiya si Jack Ma, ay binansagan pa rin na pinakamalaking e-commerce business ang Alibaba. Nag-invest siya para kumuha ng mga tao na mas magaling pa sa kanya, turuan ang mga ito at palaguin pa bilang mga leaders. Naniniwala kasi siya na kapag ang kanyang tauhan ay mag-improve, susunod na dito ang serbisyo at kanilang magandang produkto. Number 3, lahat ay may pag-asang maging successful. Halos alam naman nating lahat na si Jack Ma ay isa sa mga taong galing sa mahirap, na naging isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Dahil dito ay naniniwala siya na hindi mo dapat hayaan na pigilan ka sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay mo at mahirap na pinagmulan mo. Mula sa pag-abot ng mga pangarap mo at sa mga oportunidad na makakatulong din sa iyo. Galing ka man sa mahirap na pamilya, hindi ka man nakapag-aral sa mamahaling eskwelahan, o di kaya ay wala kang magulang na makakatulong sa iyo para simulan ang mga plano mo, ay di ka pa rin dapat basta-basta sumusuko. Tandaan mo, ang importante ay yung kagustuhan mong magtagumpay at yung dedikasyon mo para maabot ang tagumpay sa buhay. Kung si Jack Ma nga ay nagawang palaguin ang Alibaba mula sa kanyang apartment, paano pa kaya ikaw, di ba? Kaya naman huwag mong antayin na isubo pa sa iyo ng ibang tao ang mga oportunidad. Imbis na tumunganga at maghintay ka, bakit mo hindi subukang bumangon at samantalahin mo ang tsansa mo? Ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong oportunidad para sa sarili mo.
Hindi importante kung ano o kung saan ka magsisimula. Ang importante kung saan ka aabot o pupunta. Basta tandaan mo lang palagi, lahat ng tao ay may pag-asa na sa sayo na kung kikilos ka o hayaan na lang ang mga pagkakataon na para dapat sayo. Number 4, kailangan i-enjoy mo rin ang buhay. Huwag puro trabaho. Oo, walang masama sa pagiging masipag. Isa itong importanteng katangian para maabot mo ang tagumpay. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat ubusin mo na lang ang oras mo sa pagtatrabaho. Ayon kay Jack Ma, isa sa mahalaga para sa kanya ay ang i-enjoy paminsan-minsan ang kanyang sarili. Dahil na rin siguro sa hirap ng kanyang pinagdaanan sa buhay, natutunan niya ang importansya ng buhay at ang pagiging masaya. Lagi siyang naglalaan ng oras para makapag-relax at mapahalagan ang buhay niya. Sabi pa nga niya, pinanganak tayo para hindi lamang mapudpud sa kakatrabaho, kundi ma-enjoy din natin ang buhay na pinaghihirapan natin. Nang dahil dito, pwede natin gawing mas masaya ang buhay para sa isa't isa. Kaya naman kung ang lahat ng oras mo ay binuhos mo na lang sa pagtatrabaho, malamang pagtanda mo ay magsisi ka. Aanhin mo nga naman ang pera kung wala ka ng sapat na lakas para gawin yung mga bagay na dapat na-enjoy mo noong kaya mo pa. Kaya naman walang masama kung paminsan-minsan magbabakasyon ka, makipagkwentuhan kasama ang kaibigan o pamilya. Maglaan ka kahit isang araw sa isang linggo para lang mag-enjoy. Ulitin ko, importanteng maging sipag, masikap, pero tandaan lahat ng sobra ay hindi na rin maganda. Kaya bigyan mo rin ng oras ang sarili mo para mag-enjoy o ma-enjoy ang pinagpaguran mo. Number 5, hindi pa huli ang lahat para magnegosyo. Kahit ilang taon ka man ngayon, tandaan mo, hindi ka pa huli para magnegosyo. Kahit maraming naniniwala na kapag lagpas ka na sa kalendaryo, mahirap nang magnegosyo o mahirap na humanap ng oportunidad para sa sarili mo. Pero para sa iyong kaalaman, si Jack Ma, lagpas 30 years old na rin bago niya naumpisahan ang Alibaba. Mahirap man ito paniwalaan, pero ito ang totoo. Hindi lang mga bata ang may oportunidad para mag-success sa buhay. Anuman ang edad mo, anuman ang pinagdaanan mo, may darating na pagkakataon para sa iyo. Nasa sayo na yon kung paano mo tatrabahuin ang oportunidad na ito. Hindi tayo dapat matakot na magsimula uli dahil lamang nalipasan ka na ng kabataan. Huwag mo kalimutan, may kanya-kanya tayong direksyon sa buhay. Kung hindi man ngayon para sa iyo, malay mo bukas makalawa, makuha mo na ang success na inaasam-asam mo sa buhay. Ulitin ko, huwag mawala ng pag-asa, maging matapang ka at harapin ang buhay na maging palaban at magsusumikap. Kaya naman kung minsan makikinig ka o nagdududa ka dahil sa edad mo, bumangon ka, huwag ka mawala ng pag-asa. Number 6, ang negosyo ay hindi lamang usapang pera. Marami ang bumubuo ng negosyo dahil lamang sa pera. Sino ba naman ang hindi gustong yumaman? Pero hindi lang kasi pera ang importante sa mundo. Sa simula pa lamang, pangarap na ni Jack Ma ang makabuo ng isang negosyo na makapagpabago sa buhay ng mga tao sa positibong paraan. Ayon pa sa kanya, ang tunay na kayamanan ay ang magandang relasyon sa pagitan ng iyong kumpanya at mga consumers nito. Naniniwala rin siya na ang pera isa lamang byproducts at hindi dapat magsilbing pangunahing goal ng isang negosyo. Dahil dito, lagi niyang sinasabi na sa pag-uumpisa ng isang negosyo, dapat mong tutukan bilang pangunahing goal ang pagtulong ng produkto mo para maresolba ang isang problema, hindi naman sa mundo, kundi sa mga taong nakapaligid sa negosyo mo. At hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod. Paalam.